pag isang plane lang, ito yung available equations natin. Isang equation for vertical forces equals to 0 summation. Isang equation sa horizontal summation equals to 0. Tapos, isang moment, Okay. So, summation ng lahat ng moments dyan sa plane na yan, or summation ng lahat ng forces, vertical forces din, horizontal forces. And sometimes, meron din, minsan, nagkakaroon din tayo ng slanting, Yan. Kaya minsan, involved yung angle dun sa computation natin. Okay, so paano naman pag space? Meaning 3D naman tayo pag space. So, ano bang nakakalito dun? Hindi naman, di ba? Magkakaroon lang tayo ng tatlong planes. So, magiging tatlong plane mo. Isa, dalawa, YZ, and XZ. Ngayon, paano pag tatlong plane na yung involved? Ilan yung equations of equilibrium natin available? 9? No. Hindi, di ba? Magiging 6 lang. Okay? Bakit 6 lang? Kasi, sa ibang planes, yung isang axis, nauulit lang. Okay? So, meron ding summation of forces along y-axis dito sa plane na to. Meron din dito sa kabila. Okay? Dito naman sa kabila, meron din summation of forces along x-axis sa baba. Okay? So, bakit naging 6 lang? So, ganito makikita yan. Dito mo ilagay. Okay? Para hindi ka malito. Forces along x-axis. Okay? And then yung summation of moments. Okay? Yan. Tapos, isang equation dito. Along z-axis. Tapos, moments. Ganun din sa y. Okay? Along y-axis. Medyo lumalabo yung video natin. Ayan. Okay. Tapos magkakaroon ka rin ng rotation dyan, So, moment. Bakit nandun sa axis? Okay. Lahat ng moment na umiikot dito kay x-axis. Dito nangyayari yan. Okay, dito sa plane na to. Oops. Okay, dito siya. Umiikot. Okay. Parang extension